So it was directly addressed to Congress. Kami sinabihan na mahiya kami pa yung mag-iimbestiga ngayon. Kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Bakit namin tinanggal si Saldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Galit yung presidente doon sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin galit siya doon sa nangyari sa budget. Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Very clear, the Speaker has the authority to give or not to give a district the soft funds. At meron talagang nababawian. Pag hindi ka sumunod, if you're not a good boy or a good girl, pwede kang bawian, pwede i-hold. Yung BICAM, may pinirmahan. Nasaan yung pinirmahan ng 4? Pakita nila. Oo. Pero again, babalik ako, hindi ko papakawalan talaga yung 2025 small committee. Hindi ko Congressman Saldico should show. Kasi siya yung chairman nun, alam hindi niya. Kung siya hindi niya alam, sinong gumawa nun? But what is he? Dadagan ang Balita News Update. Welcome back mga kabaitan, magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo dito ho sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Ngayon po, pag-uusapan ho natin itong bago, presko pang balita ho. Itong si Congressman Toby Tiangco, na kung saan po ay parang whistleblower na rin itong mga kabalitaan. Ito ay talagang tumatahol ho laban kay Tambaluslos mga kabalitaan. At marami na ho siyang ibinulgar dito kung paano ho winaldas yung pera diyan sa kamera, yung gamit ho yung ayuda mga kabalitaan. So sa video yung ating ipapakita ho sa inyo, lubusan na hong nilaglag dito si Tambaluslos ni Toby Tiangco mga kabalitaan. At inamin niya ho dito yung pagkasabi ni Bonget na mahiya naman kayo dahil nga po sa flood control projects. Ang pinapatatamaan pala dito sila mismo at inamin dito ni Congressman Toby Tiangco mga kabalitaan. Kaya sabi niya rin dito, hindi pa ba tayo nahiya? Kung sino yung gumagawa ho ng kabalustagan, pagnanakaw sa pera ni Juan de la Cruz, ay yung mag-imbestiga po ay mga tongresista din daw manong mga kabalitaan. Kaya sa video ito, sabay-sabay ho nating papanoorin para lubos ho nating maintindihan. Hayaan ho nating magtsikahan itong si Karen Davila kasama dito si Congressman Toby Tiangco mga kabalitaan. State of the Nation address of President Marcos Jr., wherein netizens noticed that it was Representative Tiangco who stood first and clapped in one of the main points of the president's speeches. Take a look. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. All right, so that was the closing of President Marcos Jr.'s speech. So, Toby, I think tell us the story. You were the first to stand up. You were the first to stand up, clap, give a rousing applause when the president said that. Why? Why? Okay, balik natin sa context. Tanda ko, yung unang sinabi niya doon is mahiya naman kayo. Di ba? Mahiya naman kayo. O sinimulan niya yan sa mga kickback, mga initiative, mga errata. Tapos sinundan niya ng mahiya naman kayo, di ba? Ang sinasabihan niya yun kami. Congress ang sinasabihan niya noon, di ba? Kasi doon sa initiative, sino bang nakakagawa ng initiative? Congress. Sino bang nakakagawa ng errata? Congress, di ba? So may SOP, may for the boys, siguro iba-iba na nakikinabang dyan. Pero kami sinasabihan niya noon. And doon sa end, the fact na yung tinapos na yon na sinabi niya isusuoli yung budget. So it was directly addressed to Congress. So tuwang-tuwa ako kasi finally yung frustration doon sa 2025 budget. Nakakahiya kasi 'di ba na it's described as the most corrupt budget. Tapos yung iba sinisisi si presidente not knowing na up to July 29 meron pa siyang hindi rini-release na insertions of about 83 to 84 billion. Kasi really? Yes, yan hindi alam ng tao, 'di ba? Kasi ang nangyari nung una galit sila sa House, tapos galit sa Kongreso dahil doon sa nangyari, 'di ba? Tapos nung napirmahan niya pati siya nadamay dun sa hindi naman niya kasalanan. Okay, 'di ba? Tapos sinabi bakit ito lang binito. But yung hindi niya pag-release ng
80 plus billion up to July 29 is parang binito na rin niya eh. Without saying it. Hindi lang kasi maabutan noon kasi nga ang fear yata noon is the reenacted budget. So ngayon sinasabi niya kung ang gagawin nyo, ibibigay nyo sa akin yan para mapilitan ako dahil iniisip nyo. I mean, I'm reading between the lines na papayag ako kasi ayoko na reenacted budget. Hindi na lang. Reenacted na lang tayo. So kaya tuwang-tuwa ako. Tsaka nakita ko kasi grabe talaga yung 2025 budget. Grabe ang ano? Hindi, unang-una, di ba? Unang-una yung small committee. Kasi bakit ba yung small committee? Kasi ang yung iba, ang kino-concentrate nila is BICAM, di ba? Yung BICAM, sa huli na yan. Ang unang paraan o unang opportunity na magkaroon ng insertion or amendment is doon sa small committee. Kasi ang nangyayari dyan, magkakaroon ng hearing, di ba? Budget hearings. Then interpellation. Isipin mo, magtatanungan kami. Ang tagal, siguro halos 2 buwan yon, tapos inaabot ng gabi. And then, lahat ng bills na pinapasa namin, wag muna yung budget, lahat ng bills, ang rule dyan sa House is committee amendments. After the interpellation, after magdebate, syempre ma-realize ng committee baka dapat may amendments. So introduce nila committee amendments. And then, pagkatapos noon, yung members are free to introduce their individual amendments. Okay? Free to introduce their individual amendments. Tapos, saka mo aprubahan ng second reading, tapos wala nang babaguhin. Dapat. Tama? Dapat. Doon sa budget na pinaka-importanting batas, baliktad ang nangyayari. So magkakaroon ng committee amendments, tapos ng committee amendments, magmo-motion ang majority to discuss the individual amendments. But they will move to create a small committee of 4 persons. Chairman ng Committee on Appropriations. That was Zaldico? Yes. Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader, and Minority Leader. So, i-nominate yan. Then we will approve on second reading, but giving them authority. So, Sila lang? Sila lang. No, then ganyan. So, i-nominate yan. Then we will approve. Tama pala yung sinasabi ni VP Sara Duterte na may hawak na pala sa pera ay itong si Tamba at saka si Zaldico, mga kabalitaan. So hindi ho talaga nagsisinungaling itong si VP Sara Duterte. So dito pa lang pinatutunayan na ho ni Toby Chanco na ang lahat ng mga sinasabi ni Sara Duterte ay walang kasinungalingan, pawang mga katotohanan lamang, mga kabalitaan. Approve on second reading, but giving them authority to accept the individual amendments and to decide on the individual amendments. Paano nangyari yun? So, ibig sabihin, in-approve namin itong version na to, tapos yung small committee, binigyan namin ng kapangyarihan na baguhin kung ano man yung in-approve namin, at yun na ang magiging final version. Pagbalik namin pagkalas ng bakasyon, makukuha namin yung libro. Bago na. Kung ano yung ginawa ng small committee, at yun may na yun. dagdag. May dagdag, may bawas. Hindi naman pwedeng puro dagdag eh. Kasi hindi mo pwedeng lakihan yung budget, di ba? Kung 100 piso yan, 100 piso, iikot-ikutin mo na. So, may mababawasan, may madadagdagan. Ito pala siguro ang isang pamamaraan o proseso na makakulimbato sila ng pera dahil idinadaan pa sa small committee na kasama ho dito si Tamba, itong minority at majority leaders, lalo na ho itong si Zaldico. So binabago ho nila yung budget bago ho nila i-release ito, mga kabitaan, sa patutunguhang proyekto at doon na. No? Parang kumbaga may kaltas na siguro kaya sinasabi ho nilang hindi na buo ang perang natatanggap po nila, mga kabalitaan. Abot na ho natin to. In-approve mo na, paano ka paangal doon? Hindi ka na pwede umangal dahil sa third reading, yes or no na lang yun, wala nang amendments. So yun ang sinasabi ko na baguhin, di ba? Okay, pumayag silang baguhin. Pero hindi sila nag-commit na yung individual sabi nila gagawa ng subcommittee on budget transparency. Subcommittee on budget amendments, yan ang ano. Pero hindi sila nag-commit na individual amendments will be discussed in plenary. So, bakit hindi mo i-discuss? Ang sinasabi nila kasi there are 1,000 lines of budget, matagal kung individual amendments. Ang punto ko naman, lahat ng bill ginagawa namin kung matagal yan, trabaho namin yun, bait namin isu-shortcut. Di ba? Di, gawin natin. Hindi ko naman sinasabing lahat ng amendments ay masama. Okay, iliwanagin natin. I'm not saying all amendments are bad. May mabubuting amendments. So, gawin natin transparent sa public. I move that we reduce this amount from this department and transfer it to this department. Maliwanag kasi walang madadagdag kung hindi mo babawasan yung ibang ahensya. Okay, so, ngayon, Karen. Yeah. Ngayon, konektado lang dito sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kami. Parang hindi kami nahiya. Kasi kami sinabihan na mahiya kami pa yung mag-iimbestiga ngayon. Okay. Paano naman mangyayari yun? Okay, so ang sabi ko, kung seryoso kayo, okay, to show good faith,
ang first step, ilabas nila yung amendments ng small committee noong 2025 budget. That's a good start. Yun. That's a Ayaw good nila start. ilabas yan. Oo. Wala, lokohan lang to. Okay, so we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba, there are 200 plus districts, di ba? So hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, Balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20 billion 999 ang isang 20 billion 999 million ang isang distrito. Nadagdagan siya ng 18 billion 469 million. Isang distrito Isang lang yan? distrito. Tapos yung isang distrito, ito second place, ang NEP niya is galing to sa DPWH, in-extract ko lang yan, hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1 billion 508 million 583. Ang gaan niya, 20 billion 795 million 499. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Ay namin dito may kalukuhan talaga sa budget sa 2025 mga kabalitaan. Mula na ho yan sa bibig ni Congressman Chanco. Do you remember anong mga distrito Alam ko, to? pero ayoko i-disclose. Pero Okay. kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressmen, pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan Oo. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Yun ang Okay. Pwede balik natin Balik natin. Oo. ito mas kung bakit yung small committee. Okay. So balik tayo, ang total additional is 18 billion 469, di ba? That's one district sa viewers natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5 billion 272 million na naka-FLR. Oo. Ibig sabihin, hindi release ni Oo. Presidente. So you have to give him credit, di ba? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion, 13. and yung 13, ang tanong ko, Sana- kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Oo. Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na... Kasi doon sa BICAM records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19 billion 286 million 846, ang total BICAM is 4 billion 970 179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Ilan magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi ng isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So how do you explain How that? is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent, pero hindi nila dadalhin doon sa distrito. Nasa nakakapagtaka, bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung I work hard para madala ko sa distrito ko para makinabang yung residente ko. Tapos may mga ganon. So yung karamihan na naka-hold on is yung iba yung proponent at iba yung district na pinuntahan. How different is this budget, the way it was crafted, compared to everything you've witnessed in the past? Hindi, doon talaga yung problema eh. Di ba, But are the figures scandalous now? Hindi, kasi iba, siyempre lumalaki naman yung economy. So lalaki talaga yung budget eh, di ba? It's ganun eh. Pero ito talaga, nagulat din ako because okay, ganito, kaming mga congressman, pag lumabas yung budget, wala naman magsasabing it's enough. Di ba parang sa bahay yan eh, di ba? May budget, hindi enough pagkakasya. Kasi ang trabaho namin is paggawa, yung mga kailangan, hindi kaya paggawa ng local government na hihingin sa national government, di ba? Pag hindi naman namin ginawa yun, nagkulang naman kami kasi kami naman sisingilin. O sabihin tagal mo na dyan, wala ka napapagawa. Di ba? Ganon. So, pero, yung makapagdagdag ka nito, ngayon lang ako nakita. Ngayon lang ako nakita na makapagdagdag ka yan. Kasi, lahat kami magre-request, ang hirap makapagdagdag siguro ng
1 billion o 1.5 billion. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion. Siyempre, yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Oo. Yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open. I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity, yes. oo. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion. You can't? Well, okay. Kaya nga sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So It's paano much less. to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang mga dagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional eh. Yan. The NEP is the budget of the president. This is based doon sa proposal ng DPWH, ito ang para sa distrito na ito. So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa Baykang ba na dagdag? O saan? Okay. Now, Representative Tiangco, were you not a part of the Appropriations Committee at one point? I was vice chairman. Ang dinipensahan ko doon is... Kasi baka mapulaan ka. Hindi, okay lang. Sabihin nila, bakit I was not a member of the BICAM. Okay. I was never a member of the BICAM. I was not a member of the small committee. Ang dinipensahan ko noon, the last budget, for 3 budgets, ang dinipensahan ko doon is DSUD. And I think Office of the President. And this last budget, they let me defend agriculture. Okay. So, in other words, you had no say Wala akong in effect. alam dyan. You had no say. Now, why would the President allow the Speaker, allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did he budget? allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin, galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya Ibig sabihin nun pala, nagsisinungaling din pala ito si Tamba, mga kabaitaan. At parang pinoproteksyonan itong si Zaldico dahil nga lumalabas sa social media at daw di umano dahil nagkasakit dahil sa kondisyon ng kanyang pangangatawan, health condition, ay nagsumitiho ito ng resignation. Kaya nag-resign di umano ito si Zaldico, mga kabaitan. Ito ay ayon ho sa kampo ni Tambaloslos. So grabe ho ang kasinungalingan ni Tambaloslos, mga kabaitan, para lang matakpan yung kanyang kababuyan ho diyan sa kamera. Para hindi ho sila mapahiya. Ito, sinabi na ni Tiangco, mga kabaitan, na tinanggal pala, sinibak pala itong si Zaldico ni Bongit mismo dahil nga sa paglustay ho ng pera, bigla na naglahong parang bula, mga kabalitaan. So ito, si Toby Tiangco na nagsasalita na sinibak pala itong si Zaldico ni Bongit kabalitaan. tinanggal. Now, ito tanong to ng pangkaraniwang tao. Can the President rein in on the Speaker? Karen, it's a difficult... sometimes I text the president some unsolicited suggestions, but the speakership is one thing. It's so sensitive kasi baka mapaghinalaan ako na interesado lang ako sa posisyon ng speaker. So it's one thing na hindi ko siya makausap directly. Were you ever a contender? Set the record straight. I'm reading, you were a contender, Albi Benitez was a contender. Were you making proactive moves to No. the Speaker? You name me one congressman na kinausap ko. Ang nangyayari noon is because nga, of course, mahirap to. Kasi wala naman aamin. And I understand why. Because nga, papunta tayo doon sa susunod, natakot sila doon sa mga soft, di ba? But right after the elections, Madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang Malacanang? Wala bang pagbabago? You can ask Albi, you can ask Duke. Ganon lagi ang tanong. Wala pa bang order? Kami nag-iintay lang kami. Kasi that started nung nagpapapirma sila, di ba? Remember, right after elections, hindi pa tapos yung 19th Congress, nagpapirma sila, di ba? So madami nagsasabi sa akin, boss, I guess ganun tawag namin sa Congress, boss, yung iba, pasensya na. Hindi, naintindihan ko. I mean, there were two big groups na sabi, yung isa, bago nga pumirma, tumawag pa sa akin, papaalam muna kami. Walang problema kasi alam naman natin sa Congress, kahit anong pirmahan mo dyan, wala naman, doesn't mean anything. You can change your mind tomorrow. And then yung isa, ayaw nga pumirma, ako pa nagsabi, pumirma na kayo, maiipit lang kayo dyan. And
hindi naman style ko yung mangdamay, di ba? If I can stand for it. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng bawat congressman, di ba? Siyempre, pag naipit sila, kawawa yung mga constituents sila, di ba? Hindi naman sila yung nakakawawa eh. Yung constituents sila yung nakakawawa eh. So naiintindihan, ako nagsasabi, pirma lang kayo. So up to the last day, madami nagtatanungan, wala pa bang go signal? Yeah. Kasi alam naman natin, the most important vote for speaker is not inside Congress. There's only one. Di ba? Alam naman natin yun. So lahat nagtatanong, wala pa bang utos? Wala pa bang... Now, is it true, were you really offered to be the new chairman of the Appropriations Committee? Because that's the word, that you were offered that. That was the impression of a lot. Kasi nga, ang hindi alam ng mga tao, kaya ko alam lahat ito, hindi naman yan nagsimula nito lang eh. March pa lang yan. Of 2024? No, of 2025. 25, okay. Kasi di ba ang nangyari, okay, ang hirap ng posisyon ni President, name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Wow. Hindi ba tapos nilalagay nila doon sa program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the President technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung pinanggagalingan, di ba? Kahit hindi directly, alam ko kami yung ano. Yung mahiya naman kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So paano namin imbestigahan sarili namin? So ang nangyari niyan, March 24, I was called to a meeting. Kasi ang nangyari, di ba? Okay, nawala yung flagship projects. Sino bang kumuha? Senado o House? So, ang alam ko, hiningan silang dalawa. Siyempre, sabi ng House, natural, Senate kumuha. Sabi ng Senate, House kumuha niyan, di kami. So, hiningan sila ng listahan. Ng Pangulo. Where it went. Bigay niyo sa akin. Bigay niyo sa Senate, bigay niyo sa akin yung listahan. House, bigyan niyo sa akin yung listahan. Si Cheese gave it within 3 days. Really? In January. So dito natin napapatunayan mga kabaitaan na itong si Bungit, wala ho talaga itong isang salita. At totoo ang mga kumakalat na chismis na kung saan po ay si Bungit ay daling madidiktahan ni Tambaloslos. Ngunit si Tambaloslos ay nahihirapan nung si Bungit diktahan ito. At hindi mo natin alam kung ano nga ba yung kinakatakutan ni Bungit dito. Mantakin niyo po. Totoo namang sinasabi na wala namang flagship projects itong gobyernong ito. Yung budget sana para ho doon, mismo si Tambaloslos ang kumukuha. So wala hong say dito si Bungit mga kawitan. Parang sa kwan pa, under disaya ho itong si Bungit. Malamang itong mga aligasyon na bangag si Bungit, malamang may alam din tong si Tambaloslos. Baka isa ito sa kanyang kinakatakutan na mag-leak ho ito at mapapatunayan na tuloy yung mga aligasyon patungkol ho dito mga kabaitaan. So nagmula na ho ito sa bibig ni Toby Tiangco na wala hong flagship project ang Bungit administration dahil yung pera sana doon ay kinukuha ho ni Tambaloslos mga kabalitaan. Mantakin nyo po, ganun pala kababoy itong Tambaloslos mga kabalitaan. Nung nasama ako sa meeting ng March 24, wala pa rin sa House. March na. So hiningi ko, binigay ko. So pinag-aralan ko yan magmula March. Ngayon sinasabi mo Committee on Appropriations, hindi maganda tignan eh. Kasi kamag-anak na naman by affinity. So, I think for the audience, some of our viewers may not be aware. So, hindi maganda tingnan. So, Representative Toby Tiangco's wife, Michelle, is the first cousin, right? Yes. Is the first, she's a Romualdez, she's the first cousin of House Speaker Martin Romualdez, right? Yes. So, technically, NBBM. So they're all first cousins. Yes, so that's one. Ayaw mo Hindi sa ayaw ko. Hindi sa ayaw ko. Hindi maganda. Yun yung issue. I mean, give it again to the President. He realized that it's going to be an issue. Di ba? Kaya, we're not giving him credit. He realized that it was going to be an issue. Nasabihin, kamag-anak mo na naman linagay. Di ba? Hindi maganda parang speaker. Tapos, Apro chair. Hawak yung budget ng bansa. And what about the majority floor leader? Same thing. Well, elected. Hindi, elected yun. Okay. Pero, the President realized that. So you have to give him credit, di ba? So what is it? Even Kong Sandro realized that na hindi maganda. Okay. So I want to ask you, what's the problem with the President? Is he too nice? Nakita mo naman, di ba? Sobrang gentle, di ba? Okay. Sabi ko, nung lumabas yung budget, magta 31 years na kaming kasal ni Michelle, di ba? Hindi ko yan nakita na galit. Nakita ko lang siya nagalit nung budget na yun. Yun na yun. I never seen him mad. Doon lang talaga sa budget na yun. Okay, now... Kaya alam ko kami yun. 100%. Hindi na pa pwedeng ibang tao yun. Now,
Before we go on to the 777, it's not easy being you also at this Why? point. I mean, you're speaking out. Okay. You know, you're alone. I'm hearing talk that some congressmen are actually upset that you're exposing the infirmities of the budget because it benefits a lot of them too. How do you do this na, you know, you are out there, you're boldly speaking out? I've been there, done that, di ba? I've never chosen the popular path. I've always chosen the right path. Okay, balik tayo. Nabagaling talaga itong si Toby Chanco, mga kabalita, no? Na makikita natin may prinsipyo ho talaga ito eh. At isa pa, tinitingnan niya po yung kapakanan ng ibang mga kongresista at kapakanan ho ng ating bansa. Lalo na ho ang mamamayang Pilipino. Kasi pag mukhang pera ho itong si Chanco, wala na, sumasang-ayon ho ito sa magiging gusto ho ni Tamba dito. Mantakin niyo po pala, first cousin ni Tamba at ni Bonget, ang asawa ho nito, mga kabalitaan. Diba? For the sake of delikadesa na lang sana, kasi nga magkadugo by infinity, sasang-ayon na lang to para walang problema. Pero tingnan niyo po, nangingibabaw ho ang prinsipyo ni Toby Chanco patungkol ho sa usaping korupsyon. Dahil alam niya po, ang maapektuhan ho, hindi lang ho yung bansa ho natin, ang taong bayan, yung mga kababayan na natin na nasa laylayan ho. So nakikita niya po dito na parang it's too much na hahayaan na lang ho natin ang gagawing kababuyan, kabulastugan ni Tamba dyan sa Kongreso. Kaya siya po ay nanindigan ho dito, mga kabitaan, na lalabanan niya po ito at pagbigay alam sa taong bayan na sumusobra na ho itong si Tamba Loslos, mga kabalitaan. I was mayor in nung tinatanggal si Erap, di ba? Ang reason naman nun kaya okay, tinatanggal si Erap, hindi naman ako kilala ni Erap eh. I think ito 7 days before he left. Tsaka lang ako sumama sa partido ni Erap. Sabi ng mga tao, nasiraan ka ng ulo, papaalis na yan, bakit ka sumama dyan? Ayoko nung extrajudicial na pagtanggal, tapusin yung impeachment, ayoko yung mag-walk out, tapos, I mean, that's water People under the power, bridge, yeah. diba? But in I'm other just words, saying, you made that stand. I made that stand, and GMA became president up to 2010. Hindi ako sumama kay GMA. 9 years. 9 years. And I was mayor at the time. Kailangan, I mean, may control sa amin noon. So, kay Erap ako, up to 2010 hanggang nakakulong. So, pag napanindigan ko, yun yung tama. And Michelle is very supportive of me. Even in this time, sabi niya sa akin, how is that? Huh? I mean, it's how's the family dynamics? Wala, sabi niya sa akin, basta kung ano yung tama, yun ang gawin mo. Huwag kang sasama kung... So that's the wife everybody needs. Huh? That's the wife everybody needs to support the husband, even if it affects... Hindi, ang eksaktong sabi niya sa akin, huwag kang papayag na masira ka dyan. Okay. Yan yung sabi niya sa akin. Sa budget. No, not only regarding the budget. I mean, there were many issues that we could not agree on. Basta sinasabi niya, huwag kang papayag na masira ka dyan. Okay, now, I mean, it's not national interest, but I wanted to bring it up. It was featured social media. In your family lunch, in the typical family lunch, it was noticed by a social media outfit. You weren't there. Toby Chanco absent. So, what's gonna happen now? No, how can I go? Sabit lang ako eh. Kaya lang ako imbitado dahil si Michelle ang pinsan eh. Di ba siya yung family? Ayaw pumunta ni Michelle. Paano naman ako pupunta? Ako naman okay naman sa akin pumunta, di ba? Yung tunay na kamag-anak ayaw pumunta eh. Paano naman ako pupunta dun? It's amazing that you're still smiling, ha? Okay, actually, now, let's talk about... Ibig sabihin kasi, alam ko naman na hindi... Wala eh, dapat kaya mong panindigan. Because history will haunt you. Yeah. Di ba? History will haunt you. Sabi ko, what is popular will not always be popular, but what is right will always be right. Now, have you ever spoken to the speaker about any of this at any point in time? Yes. I mean, matagal na. But leave it. It's a private conversation. Okay. I mean, it's difficult because it's gonna be he said, she said. Wala naman akong ebidensya. It's a private conversation. But we've spoken about it. Okay. Now, Baguio City Mayor Benjamin Magalong was the first to discuss itong 777 expose. And you recently also said congressmen who joined the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair received government aid allocations worth 7 million for AIC, 7 million for medical assistance, 7 million for Tupad. That's a total of 21 million pesos. That's not cash. Okay, yes. And you said it's required that the lawmakers go to the Speaker's office to secure the approval. Not go to the Speaker's office, di ba? Okay, baka sabihin, niligwa ko yan. I was quiet about it. Tinanong ako nung isang reporter after the SONA, totoo ba yung 777? Alam, magsinungaling ako, di ba? So sinabi ko, totoo. And, okay, ano ba yan? Di ba naglalagay ng pondo ng AIX, AKAP, and MAIP, and Tupad, no? I think ang pinaka-importante dyan kasi is yung MAIP, yung Medical Assistance to Indigent Patients. Di ba yan yung parang silang So, pag ikaw may hawak nun, talagang hawak mo yung
congressman, paano matitiis ng congressman na dahil nanindigan siya, pag merong may sakit, wala siyang maitulong. Okay? So talagang ang hirap, di ba? And di ba, nung nagkaroon ng ruling doon sa PDAF, na ginawa unconstitutional, ang sinabi doon, hindi pa pwedeng post-enactment ng Congress, di ba? Ibig sabihin, pag pinasa ng Congress ang budget, hindi na niya pwedeng pakialaman. Okay? Ang sinasabi, okay, for example, ang sagot ng dalawa doon, si Congressman Asidre ng Tingog, of course, he will defend the Speaker. Ang sabi niya noon, no, the requests are just being endorsed. Hindi yan approval o disapproval. I am asking him now, bakit pag sumama ka sa bagong Pilipinas Servicio Fair, meron kang 777. Kung hindi ka sumama, wala ka. Endorsement ba yan? O he has the authority to give and not to give? Very clear, the Speaker has the authority to give or not to give a district the soft funds. Not only dun sa 777. Kasi may basic kami, di ba? Pag kulang, dun kami magre-request sa portal. May portal yan. O tapos di ba pinakita ko nga yung text? Ano ba nakasulat dun sa text? Mamaya, hanapin ko pag may break up. Na yung the funds you requested from the Speaker. So, okay, pero niliwanagin ko, hindi po ito cash na binibigay. It is 7 million worth of AIX, 7 million worth of TUPAD, 7 million worth of AKAP, o minsan ginagawang 7 million worth of MAIP. So maliwanag, na-aprobahan na namin yung budget, but still, the authority to give or not to give is with the Speaker. At meron talagang nababawian. Pag hindi ka sumunod, if you're not a good boy or a good girl, pwede kang bawian, pwede i-hold. Is that fundamentally wrong? Yes, because sinabi na nga doon sa bawal ang post-enactment. Our role is to approve the budget. After we approve the budget, hindi na namin pwedeng pakialaman yun kasi nasa executive branch na yun. It's up to the executive to implement it. Okay. Now, in the 2026 budget, you have Senator Sherwin Gatchalian saying, if I'm saying this right, that he wants this to be the golden age of budget transparency. The lower house also said that they're going to open it to stakeholders, etc. One, do you believe that? Will there be a change in how Hindi nga, ipakita muna, okay, di ba, good faith. Hindi pa pwede kasi, kalimutan na natin yung 2025 budget. Let's move forward. Pero ng taong po mga kabitaan, itong sinasabi ni Tiangco ho na hindi ho tama yung ginagawang pamimigay ho ng pera na pwede niya palang bawiin kung hindi ka good boy, hindi ka good girl mula ho sa ayuda ho na 777 ay talagang ugali niya na siguro ito mga kabitaan na hindi ho sumunod sa tamang batas, sa tamang proseso. Dahil nga sa impeachment ni Sara Duterte, laglag nga ho siya dahil hindi sinusunod ang proseso. Ito, binanggit na rin dito ni Tiangco na hindi nga sumusunod sa proseso dahil hindi dapat gagawin ho ni Tambayan na mamimigay ng 777 na parang pork a barrel na rin, kung hindi ka good boy, siyempre babawian ho kayo ng budget na yan. Hindi na ho tayo magtataka na ganun talaga ang kabaliktaran ng utak nitong si Tambaluslos mga kabalitaan. Ang bayan yan, paano natin kakalimutan, di ba? Let's be accountable. Kasi ganun naman yung ginagawa namin sa budget, di ba? What do we do in the budget? Di ba tinatanong yung mga departamento, paano nyo ginastos? Di ba? It's either, kung hindi mo nagastos ng maayos o kung may question, babawasan yung budget mo, di ba? Hindi, pakita natin. Ano ba yung nangyari doon sa small committee, doon sa 20... Kasi at least yung BICAM, Karen, at least yung BICAM, makikita mo, I can show you, may report yon. May BICAM report na pinirmahan nung mga BICAM conferees. Ito ang budget, ito binawasan, ito ang bagong amount. Ito ang budget, ito ang dinagdag, ito ang bagong amount. Yung small committee, walang binibigay yon. So, nasaan? So, mas grabe yung small committee na yun kaysa doon sa BICAM. Yung BICAM may pinirmahan. Nasaan yung pinirmahan ng 4? Pakita nila. So, when I interviewed Senate President Chis Escudero, I think that was last week, when I asked him about the alleged insertions, he was... Again, sorry to interrupt you. Hindi naman lahat ng an insertion is an amendment to the budget. Kaya tinatawag na insertion yan kasi binabawasan mo yung isang departamento. Hindi lahat yan masama. Hindi lahat yan masama. But in effect, because you have Senator Tito Soto, Senator Lacson, calling the 2025 budget scandalous, right? Egregious. Ang sinisi ni Chis Escudero, technically, bakit kami tinatanong nyo yung House? Doon nagsimula lahat. So he's right. No, the budget emanates from the House. But meaning these amendments, he's saying in effect, doon nga sa small committee. Saan ba yung chance ng House na mag-amend?
sa small committee. Tapos, pag inaprubahan ng House, magkaibang version ng House, magkaiba yung version ng Senate, magkakaroon ng BICAM. Doon ulit yung amendment. So, sinasabi ko nga, dalawang pagkakataon na mag-amend. So in other words, yung issue ng insertion mga kabaitan, doon pala nagsimula ho yan sa small committee. Now, sa kamay ni Tamba, sa kamay ni Saldico, sa minority at majority leaders mga kabalitaan. So tama yung sinasabi dito ni Chis Cudero na ba't kami tatanungin nyo? Doon kayo magtanong sa Kamara. Dahil pala yung budget na approved na yon ay dadaan pa pala sa small committee. Dahil doon ang mga hudas, yung mga animal na nag-aabang na magbibilang kung magkano ho yung kanilang makukulimbat mga kabalitaan. Yung BICAM, ang problema, hindi nasa publiko, pero merong pinirmahan sila na ito yung... At least, oo. O nasaan yung report nung small committee? Okay. Wala nga report eh. Ang tanong ko ngayon, So hindi pa pwede, non-negotiable yan. Kung gusto namin pakita na transparent kami, pakita nila yung 2025 budget small committee. okay, you've been in Congress for so long. Is removing the small committee actually doable and possible? Yes, kaya ko lang, that's why I'm as vocal. Dati, just for the record, sinabi ko na hindi ako tutol. Ngayon kasi sinabi ng presidente, gusto ng presidente na magkaroon ng reforma, so may pag-asa. Okay. Di ba ang reason lang naman, I was watching sabi nila, kaya hindi pa pwede sa plenary kasi mahaba, 1,000 lines. O di magtrabaho kami ng Pero again, babalik ako, hindi ko papakawalan talaga yung 2025 small committee. Oo, hindi ko papakawalan Hindi ko papakawalan yan. We have to... Talagang gusto niya pabuwagin mga kabitan itong small committee nito dahil siya ho nakikita at dito ho nagsimula yung gulo, yung kasiraan ho ng performance ni Bongit at yung kawalan ho ng tamang paggamit sa pera at ito ay siguradong nasa bulsa na ho ng mga buayang nagpapalaki lang sa kanilang mga puwet dyan sa small committee mga kabalitaan. Be accountable, pero ng taong hindi pa pwedeng, kalimutan na lang natin. But who will investigate? Who do you think should? Congressman Saldico should show. Kasi siya yung chairman nun, alam hindi niya. Kung siya hindi niya alam, sinong gumawa nun? But where is he? Yun, lumabas na. Si Saldico dapat mga kabalitan ang magpapaliwanag ho kung nasaan na ho yung pera, ba't binago-bago yung budget at yung insertion dyan mga kabalitaan. Wala na, lumabas na. Bulgar na ho. Bistado na ho ni Toby Tiangco na ang managot dito si Saldico. At malamang pag sumagot ito si Saldico at magpapakita ho dyan sa plenaryo, sa publiko, ay ituturo na naman ito si Tamba. Kasi si Tamba yung may utak nito, lahat author nito Malamang yun po yung mangyayari mga kabalitan. Pakaabangan ho natin to dito. He's here. He's still a congressman. Okay. So, pakita niya. Di ba, ito, binawasan ko, dinala ko dito. Ito, binawasan ko, dinala ko dito. But who is gonna question him? No, I'm challenging him now. So, the leadership... He's never been really interviewed, ha? No, Simple lang. Ang pa-questionin yan at pa-imbestigahan itong si Senador Marcoleta. Dapat manghimasok si Senador Marcoleta dyan at pakiusapan na kumaari i-explain niya sa harap ng publiko for the sake of transparency para malaman ng katotohanan kung ito ba ay may anomalyang ginagawa si Saldico at itong si Tambaloslos. Kasi nga pag napatunayan na meron ho talagang ginawa at ito ay mag-leak ho na may mga pag-uusap na ganito ganon, sigurado ho sa kangkungan pupulutin itong mga hinampak na ito mga kabalitaan. Kasi nga sila lang talaga, parang kahit nga sabihin natin na hindi pa natin napapatunayan, sila ho yung gumagawa ng kalukuhan nun dyan, yung kababuyan ng paano na binababo yung pera ni Juan de la Cruz, ay sigurado ho sila rin naman talaga ang pasimuno ng lahat. Wala na ho tayong ibang sisisihin pa. Itsura pala ni Tamba, mukhang pera na. Itsura pala ni Saldico, mukhang alkansya ng mga kabalitaan na kung saan po ay parang gustong isasama sa higaan niya yung mga pera mga kabalitaan. Diba? So, dapat si Tiangco, anyways, hindi pa tapos ang lahat. Tuloy-tuloy pa ho itong mga pasabog ho ni Toby Tiangco. Bukas makalawa mga kabalitaan. The leadership of the House, since they are the leadership, they should demand it from him. Diba? Otherwise, we're just covering up each other's... Diba? If the leadership of the House will not demand it from Congressman Saldico, that means we're just trying to cover up. Posible ho magdidiman ho yung leadership ng House of Representatives. Kung papalitan siguro itong si Tamba, malamang sigurado na mapipilitan ho itong kumanta itong si Saldico. Babasagin niya po yung alkansya niya diyan mga kabalitaan para makita ho kung magkano ho po talaga yung nawawalang pera at anong mga nangyari ho sa pera mga kabalitaan. Should this be brought before the Supreme Court? You remember PDAF, during the time of Pinoy, it was brought to the Supreme Court. The Supreme Court made a decision with a small committee. Should this be brought to the Supreme Court? No, because sinasabi ng leaders ng Congress, di ba, we're transparent. It just prove na yung sinasabi nyo ay totoo. Yun lang naman. Bakit pa tayo pupunta sa Supreme Court? Dadalhin sa Supreme Court yan kung sinasabi lang hindi totoo. But
we have to hold them to their word, di ba? Sinabi mo yan, o di ilabas nyo yung report ng small committee. Okay, all right. I want to ask you very quickly. We have a few minutes left, no? So, just to change topic, the Supreme Court decision. Okay. Mapanood nyo po yung kabuang istorya. Pumunta lang ko kayo dyan sa ANC 24/7 mga kabataan ni Karen Davila, Head Start Program mga kabataan. Kasi nandyan ho yung kabuang istorya ho dito. And yun, nalaman na ho natin, kompleto at buo na ho natin naintindihan kung bakit nga ba nagkakaroon ng insertion. Sino nga po pala talaga ang may boses o dyan para ho mabigyan ng pera itong mga kanyang alipores. Kung sa tingin niya alipores ka man pero masamang damo ka rin, hindi ka good sa kanya, bad girl, bad boy ho kayo, ay hindi ho kayo mabibigyan ng 777, kakaltasan ho kayo at kumbaga mapipigilan ho yan na mapapasa kamay nyo po ang 777. So sino po ba yung may utos dito? Si Tambaloslos at si Zaldico, ang small committee na pinamamahalaan ho nila dyan mga kabaitaan, na in which wala naman pala ho ito sa saligang batas na maaari rin itong buwagin dahil ito lamang po ay nakakasama ho sa imahe nating bansa, lalo na ho nagpapahirap po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga may hirap talaga, na lalo na po yung mga no read no write na hindi alam kung anong gagawin sa buhay, umaasa lamang ho sa 4Ps, umaasa lamang ho sa paghingi-hingi at kung ano-ano pa. So dapat yun lamang sana ang gagawin ho nila, ang pagbigay tulong ng insakto, mabigyan ng magandang pangkabuhayan itong mga madlang people. Kaso nga lang, hindi ho mangyayari yan. Dahil po kontrolado nila yung pera, merong budget, approve na ho, pero binabago pa sa small committee, ayun, nagkaletse-letse mga kabaitaan. Puti na lang, meron tayong tubig tianggo na hindi ho niya malunok-lunok at hindi niya kayang isa walang bahala na lang itong mga pangyayaring kababuyan, kabulasugan na ginawa ho ni Tamba at ni Zaldico sa bungit administrasyong ito mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po mga kabaitaan, para malaman ng karamihan kung ano makaganapan sa ating lipunan, share niyo po ang video ito. At the same time po, paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon. And of course, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mga bagong salta, subscribe na ho kayo mga kabaitaan. At maraming salamat din po sa mga bagong bisita ho natin, bagong kapamilya ho natin na subscribers dito sa ating munting bahay. Taos puso tayo nagpapasalamat to sa inyo at ako po ay magpapatuloy sa paglalahad ng totoo at komprehensibong balitaan dahil po kayo ay may tiwala sa bahay na ito. At assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat. Mas salam sa inyo lahat around the world. And of course, ating mga kababayan dyan sa The Hague, Netherlands, maraming salamat. And pasasalamat din natin sa ating mga kababayan, yung mga seafarers ho, mga kabalitaan. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunood at suporta ho. And then of course, si Ana Santos at Corazon Nikeda sa Japan at si Mami Rose dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu, Tobias family. Mamaya po, magkita-kita po tayo sa ating pagbabalik para ho sa paglalahad ng makatotohanan at komprehensibong balitaan dito lamang sa ating munting bahay, kaya panatilihing tumutok mga kabalitaan. Luzon, Visayas ug Mindanao, saan mang lupalop nating mundo, basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Mamwa, chip, chip, mwah, peace out.